She's not in the right position para makipagtalo at makipagbangayan sa nanay ni Kaloy. Kasi ang dapat gumawa nun si Kaloy, hindi siya. Masagot ka din kasi sa social media. Opo. Di ba, dinidefend mo yung sarili mo? Yeah. And ang medyo hindi naiintindihan ng mga tao sa'yo is sumasagot ka for Kaloy sa family. Yeah. Di ba? For Yes, Carlos. So parang ang dating nila is, syempre girlfriend, hindi pa asawa. Girlfriend ka lang. Oo, ganun. Parang di ba, talagang teka muna, hindi pa asawa pero Opo. ikaw ang nakikipaglaban. I'm just really standing up po. Hindi ko din po kaya makita na ginaganon si Kaloy po. So sa akin po, sa sobrang palaban ko, ay hindi pwede to, mali yan, ganyan. Eh paano yun na may misinterpret ka ng mga tao? Eh di mo misinterpret mo, hindi naman nga yun yung intention ko eh. I'm just standing up for someone that I love and for what's right. I'm just telling the truth po, gano'n. Bakit ganun yung ugali niya? But like I said, hindi yan excuse para hindi siya itama. Kaya nga ngayon may mga netizens, may mga taong nagpapaalala sa kanya na hindi lahat ng iniisip niya ay tama. Kasi mali talagang mag-disrespect sa mga magulang. Kaanumang rason yung mali. At lalong higit sa lahat, mali yung ginagawa niyang pagkalaban sa pamilya ni Kaloy. Kasi unang-una, hindi man kaya ni Kaloy ipaglaban, pero she's not in the right position para makipagtalo at makipagbangayan sa nanay ni Kaloy. Kasi ang dapat gumawa nun si Kaloy, hindi siya. Ano po, hindi siya. And she has no right to do that kahit pag girlfriend siya. She is not in the position to do that. Kasi away magnana yun. Wala siya sa position. Totally hindi ko po kilala siya, yung mom ko po. Like, paano siya as a person, personality-wise, character, ganyan po. So parang nakikita ko lang po a few times yung mom ko, ganyan. Kasi nga po nagtatrabaho siya, like overseas. Hindi mo alam kung strict, kung cool, kung paano i-approach ang isa't isa. Ganun Tapos, po. likewise, di ka rin niya kilala. Sa mga nanay na laging wala dahil ang iniisip is maibigay yung pangangailangan ng mga anak, sometimes bigyan nyo ng limitation. Huwag kayong lalayo ng masyadong matagal kasi yung kagustuhan yung maibigay yung para sa pangangailangan ng mga anak nyo, financially lang, pero mas higit pa dun yung kailangan niya, emotional, moral, and psychological. Kailangan niya kayo physical. Yung financial, nagagawa niya ng paraan eh. Pag, lumapit lang kayo sa Panginoon, hindi kayo pababayaan. I'm not against those who go abroad just to support sa pangangailangan ng mga anak. Pero ang nangyayari lang po kasi, naging sistema na nila. Ayos na sa kanila na iniiwan-iwanan lang yung mga anak. So, more on self-ambition na rin, self-goal. Hindi na talaga para sa mga anak. Kasi kung para sa mga anak, wag po kayo masasaktan na, iintindihin nyo na hindi lang pera ang kailangan ng mga anak nyo. Dapat kung alalayo kayo para lang ma-establish yung financial status nyo, dapat maximum na ang 2 years. Hindi na kayo dapat naglalampas pa dyan kasi kailangan kayo ng inyong mga anak. Talagang huwag kayong magtataka kung lalaki silang rebelde kasi hindi nyo naman nagabayan eh. Talagang lalayo ang loob sa inyo kasi hindi naman kayo kasama. Diba? So, naging malaki pong challenge and pag-a-adjust po yung nangyaring pag-move namin sa Australia. Kamusta naging buhay mo sa Australia? Yung nag-11 po ko and then 18. Doon na po parang ang tough po ng naging, hindi po dahil sa pag-a-adjust, relationship po talaga with like family. Yung nag-11 po ko and then 18. Doon na po parang ang tough po ng naging, hindi po dahil sa pag-a-adjust, relationship po talaga with like family members po nang nandun sa Australia. Yung separation, nagkakos yan ng coldness, nagkakos yan ng paglayo, division ba, ng anak sa magulang. Kaya hindi dapat ganon. It's not really advisable na iwanan nyo ang mga anak nyo dahil sa rason yung pera. You know, I'm also a single parent. I've been a single parent for 2 decades. Matagal. I can attest to that kasi hindi ko iniwanan ang mga anak ko kahit minsan. Napaalagaan ko saglit, naghanap buhay ako, pero hindi ko iniwan. Lagi akong nandyan sa kanila. So, you know, hindi rason yung pera para sabihin
maibigay mo na yung lahat ng pangangailangan ng mga anak nyo. I am so blessed na nakakilala agad ako sa Panginoon, at kung hindi dahil sa Panginoon, hindi ko talaga kakayanin lahat. Kasi siya nagbibigay ng mga taong tutulong sa atin. Yung mga hindi ko kinakaya na isusupply niya sa akin through people, through my relatives, through my friends, di ba? Yung kahit hindi, nung ibang tao hindi kayang magbigay sa iba, pero dahil tinatch siya ni Lord, naibibigay niya yung tulong sa akin. Kasi hindi lahat ng tao kayang tumulong sa ibang tao di ba? Kahit anong sitwasyon mo, kahit anong hingi mo. May mga taong hindi kayang tumulong, pero nagagawang tumulong dahil pag si Lord ang gumalaw, si Lord talaga ang magbibigay lakas and palambutin niya yung puso ng taong gustong tumulong sa'yo. That's my personal testimony. Hindi ko talaga kaya kung ako lang. Mahina ako, hindi ako ganun physicalan na kaya kong magtinda kung saan-saan, maglako. Hindi ako ganun, hindi ko kaya yon. So, kung ano lang yung kaya ko na magagawa ko, I was a BPO employee, yun yung pinambuhay ko sa mga anak ko. And although marami talagang pagsubok, nagkukwento na ako sa sarili kong buhay, although marami talaga akong pinagdaanan, maraming mga nagmamak sa akin, maraming nangliliit sa akin, maraming nagsasabi na bakit hindi ko gawin ito, bakit hindi ko gawin yun. Gusto kasi nila paglakuin ako, hindi yun ang forte ko, kasi hindi kaya ng katawan ko at ng isip ko. Kasi mayroon naman akong pwedeng ibang gawin, di ba? So, may mga tao talagang sadyang hindi makontento. Kailangan ka talagang yung gusto nila para sa'yo yun ang tama. Pinangungunahan ka, no? Anyway, going back to Chloe, no? So far, maiintindihan natin bakit ganon si Chloe. We cannot blame her totally. Hindi ko inaayunan si Chloe, pero hindi ko rin siya masisisi bakit ganon at ganyan ang ugali niya. Pero sana makinig siya sa mga taong nagbibigay payo sa kanya at gumagabay na rin, kasi hindi lahat ng iniisip niya ay tama. Ayun nga, wala siyang naging moral compass, kaya kung ano lang yung naisip niya, nasa tingin niya ay ganito, ay okay na sa kanya, pero mali kasi nadala siya sa maling landas So iba na rin yung paniniwala niya about God. Kasi God is holy and just. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil nagugustuhan siya ni God, dahil okay yung ginagawa niya, kaya siya nabibless. No, no, no. It's not like that. We cannot mock God. Kasi malaking kasalanan po natin yan.